Magaling ka bang sumayaw, Lars? One time, parang napuno na ako. I was second year high school that time. Tapos ang sabi niya, wala, kasi bakla ka. Ganun lang. Ganun lang? Oo, tapos wag na daw ako papasok kasi daw ang end up ng career ko is magiging salonista lang daw ako. Finally, my waters. This is it. This is my new chapter. I'm opening this brand new chapter with so much love, joy, and excitement. Everyone, welcome to With Lars! Nakakataba ng puso dahil malaki ang aking pasasalamat sa pagkakataong makapaghandog ng bagong yugto ng aking journey kasama kayong lahat na nagtitiwala at sumusuporta sa akin. Yes, this is new to me. And yes, is the other side of me. Another side na kahit ako ay kikilalanin ko pa rin, aaralin ko pa rin. Because I do believe that the only constant here in this world and in life is change. Patuloy na pagbabago, pagsasanay, paghahasa, at ultimately, pagtatagumpay sa buhay. Kaya samahan niyo ako at sabay-sabay nating yakapin ang bagong chapter with Lars. Wait, bakit nga ba with Lars? This show is the better version of me. I want something na mas makikilala pa natin ng isa't isa. Kaya naman, dyan ka lang, stay with me, together with Lars. At dahil pilot episode nga ng With Lars, I want someone na very sentimental and very special sa buhay ko. So let's all welcome the very first pilot episode guest of With Lars. She is known to be a host, entrepreneur, a beauty queen, ang babaeng mas fresh pa sa air freshener, and also an unstoppable queen, our Miss International Queen Philippines 2025, and Miss International Queen Top 6 finalist. Let's all welcome Miss Ann Patricia Lorenzo! Kamusta? Okay lang, pero first ko, congratulate muna kita, di ba? Dito sa Oh, episode. thank you nandito. so much. At ako ang pilot guest mo. Talaga, kasi Bongga. sabi ko, I want someone na talagang may kurot sa buhay ko. Grabe yung kurot. may relate, may connection Yes. sa kung nasan man ako ngayon. So, thank you so much Oo for naman. saying yes. Yes, Yes. It's an honor. Oh, thank you, Always ate. for you. Welcome, Sis Ann, to my first segment. Natatawagin nating Daldalan with Lars. Love it. Love it. Very witty. Loves it. So ready ka na ba, sis? Kasi dito sa Daldalan, hindi lang pagiging dals ang pag-uusapan natin. Siyempre, most likely, yung mga major challenges mo sa life, adulthood, childhood, and yung mga recent challenges. Kasi usually, di ba, yung mga interviews mo, mga success mo lang sa buhay yung mga nakwento mo. So marami pang hindi alam yung mga fans mo na naghihintay kung ano ba talaga ang pinagdaanan ng isang Ann Patricia Lorenzo bago siya maging ganyan. Grabe yung ganito, no? Grabe siya maging ganyan kaganda, ka-fresh, at bago siya maging isang ganap na reyna. Ah, wow, thank you. Ayan, since childhood, yung feeling ko yung childhood ko, hindi siya typical childhood. Kasi parang my mom and my dad got separated when I was 6 years old, so naiwan ako sa mama ko. At that time, kailangan magtrabaho ng mama ko. So naiwan kaming 4 magkakapatid, 3 sisters, then ako yung dapat na only boy and the youngest, but now a girl na. So that time, 6 years old, kailangan maiwan ako mag-isa sa bahay kasi nag-school yung mga sisters ko, tapos yung mama ko pumapasok. So that time, kailangan ko nang magluto ng magsaing, mag-isa, ako yung bibili ng pagkain. Ganon, typical na ganon. Kaya siguro may something sa akin na parang very fearless, ganon. Kasi wala akong options at that time. I need to be, parang survivor, ganon. So I need to survive that time hanggang lumaki ako na parang binubuli. Kasi parang, syempre, malambot ka, yung mga kalaro mo, mga lalaki, parang different ka doon. So talagang all throughout my childhood, parang bullying from schools, sa lugar, environment, and hanggang pati sariling teacher ko na parang pinower trip ako. Tapos tinanong ko siya one time na parang, kasi papasok sa school, syempre tayo magme-makeup, fresh, ganyan. Tapos sasabihin niya parang lumabas daw ako. Parang all of the sudden. And then tinanong ko siya bakit. Siya galit sa akin. One time parang napuno na ako. I was second year high school that time. Tapos ang sabi niya, wala. Kasi bakla ka. Ganun lang. Ganun lang? Oo. Tapos wag na daw ako papasok kasi daw ang end up ng career ko is
magiging salonista lang daw ako. Wala, I have nothing against sa mga kaibigan nating salonista. I have very high respect to them. Pero parang for someone na parang ikaw na yung gagawa ng kapalaran niya just because tingin mo ganun siya dahil member siya ng LGBT. So, ayun, yun yung childhood challenges ko na pwedeng pang MM kayo. Kasi parang yung teacher, parang in-stereotype niya na kasi bakla ka, magiging ano ka lang sa parlor, ganyan. Pero how is it like na parang, syempre 6 years old, tas independent ka na, before hindi mo maintindihan kung bakit ganun, di ba? Nakatulong ba yun as you grow up, yung pagiging independent mo? Nakatulong siya in a sense, parang nagiging sisiw na lang yung mga ibang challenges sa akin lumalaki. Parang kaya ko siyang gawin maglutuin mo ako, go. Kaya ko mag-isa. Kasi mag-isa akong lumaki sa bahay. Parang yung buong araw, kalahati nun, mas lamang na ako yung mag-isa sa bahay. Nahihintayin ko yung kapatid ko until dumating yung mama ko. Tapos yung hindi nakatulong, yung naging parang sobrang protected ako sa sarili ko. In a sense na parang feeling ko parang there's someone always attacking. Parang naging defensive na ako. Parang yun yung way ko to protect myself. So parang yung hindi maintindihan ng tao na minsan pag isa ako, akala nila parang nami-misunderstood attitude ka. No, sanay lang talaga akong ganito. Parang kinakausap ko yung sarili ko, nagmi-meeting kami, and I find peace pag gano'n. Pag mag-isa ka, Oo, may gano'n. So as you grow up, like, syempre, nag-transition ka na, ganyan, tayo, nag-transition, di ba? Ang hirap kasi, di ba? Yes. As someone na parang, nung mga times na yon hindi pa talaga ganun ka-open eh. Like, parang, lalaki ka, dapat gupit lalaki ka, ganyan. So, paano mo finish yung, yung ganung... Actually, finish ko siya. Yun yung parang pinaka-highlight na pinakamasaya ng buhay ko. Kasi nung grade 6 ako, after grade 6, parang summer vacation pa first year high school, yun na yung parang feeling ko, nakasama ko na may mga batang Becky na rin na nakakasama ko. Tapos one time, na-influence sila ako unti-unti magdamit ng babae. Yung mama ko hindi alam. Although, sabi naman niya, alam niya, kahit di ko sabihin kasi siya yung nanay, nararamdaman niya yun. But sa akin, parang ginawa ko, una nag-blouse ako, tapos short na maiksi. Umuwi ako, nandun siya, naglalabas siya. So makikita niya ako. So natatakot ako, paano ako papasok ng nakadamit pang babae. Pinipilit ko yung short shorts na sobrang iksi, pinipilit kong pahabain. Tapos, dumaan lang ako, deadma siya, tinignan niya lang ako without saying anything. And at that time, feeling ko, yun na yung parang approval ko na parang, okay, ganyan ka, minayamaya ako na. So, sobrang saya, walang rejections from the family, walang parang yung, alam mo yun, yung parang interaction na parang tinatanggap kita. Walang ganon at all. Hanggang ngayon, wala. Parang, okay, ganyan ka, alam na namin. And then high school, mas nabubuli ako outside in the school. And then yung pinaka-freedom, nakatanggap ako ng freedom yung first year college. Kasi pwede na magpahaba ng buhok, yung parang ako na to. Ganon. Pero as you mentioned, kasi ikaw matagal na tayo magkakilala, di ba? As in many years na. And I've seen how your mom is very supportive sa'yo, as in talaga. So parang ikaw, kasi we're lucky kasi yung family natin talagang very accepting, ganyan. So ikaw, anong stand mo dun sa mga parents, or most especially sa mga mom, na parang pinipigilan yung anak to come out or to be themselves? Actually, pag naririnig kong ganyan, mga friends akong ganyan na parang kinancel ng family, parang thought na yung kapatid natin, trans woman, is a disgrace sa family, tapos tinakwil, nalulungkot ako, lalo na pag galing sa nanay. Parang common pa pag maririnig mong galing sa tatay yung rejection eh. Pero pag galing sa nanay, nasasaktan ako. So, ang akin lang, parang yung mga parents or most especially mga mothers na nire-reject yung anak nilang trans, wag. Kasi dadating ang time, hindi man natin yun responsibilidad, or parang hindi naman natin yung kailangan talagang gawin sa buhay natin. But tatanda ang lahat, magkakaroon ng family, iba natin. Kung may kapatid man tayo, pero tayo ng mga trans, parang automatically, tayo yung natitira sa mom natin. Parang no matter what, sila yung kasama, sila yung queen ng buhay natin, sila yung kasama natin, and then hanggang parang pwede natin invest yung buhay natin together with our mom. So, wag. Kasi sila yung magiging katuwang nila. So, tanggapin nila, mahalin nila. Nga, diba? And recently, you just won Miss International Queen Philippines 2025. Pero kasi, diba, aware naman tayo na parang after your win, parang ang daming mga sayings, speculations, and all, and you face it like gracefully. So, paano mo siya hinaharap? Like, hinaharap, siguro una, nung first day na nanalo ako, our national director and the president CEO, Miss Michelle Monte Carlo, sinabi niya sa akin una na, huwag ka magbabasa online. Grabe, malala yung mga pinagsasabi sa'yo. Pero ako at that time, parang there's something in me, ewan ko siguro dahil nagdasal ako noon, na hindi talaga ako affected at all.
although nagbabasa ako, may sinasabi ko sa akin, hindi po ako nagbabasa. Pero actually, kasi di ba may mababasa ka. Pero ewan ko, I'm not affected at that time. Siguro dahil ang sinasabi ko, yung matagal kong pinagpaguran, which is alam ko naman na pinagpaguran ko, I'm genuinely say na parang lahat yon hard work. Hard work. Yung corona, pag titignan yung corona, yun yung lakas ko. Akin to. Bakit ako maapektuhan sa inyo? Eto yun, no, kaya kayo nagagalit. Charot. Hindi yung ganon. May ganong feeling na parang, I need to focus, hindi ako pwede ma-distract because parang less than 2 months, magkukumpit ako sa Thailand. So, wala nang oras yung para ma-distract pa ako at maging emotional, maapektuhan yung mental. And nakatulong siguro yun yung experience ko nung bata ako, na parang, wala yan, sisiw lang yan. Parang sa kaya mga ko yan. pinagdaanan mo nung wala lang before. yan sa mga pinagdaanan ko. Diba? Wow, Kasi, siguro. kilala ang Ann Patricia bilang, hindi siya dead ma sa bashers, Yes, talaga sasagot patola. siya. Oo. Hindi naman sa patola, pero kasi sometimes, di ba, us, like, tao rin tayo di ba? We tend to, like, answer. Kung yung below the belt na talaga May na, makakahit no? Yung parang dead ma sa iba, pero parang, wait, parang mali ka na. pangpatol to Oo. yung isang comment na to. May ganun. Pero that time kasi siguro gift ko na lang sa sarili ko na walang oras ngayon. Parang I have only less than 2 months, so kailangan ko mag-focus. Isang beses lang to mangyayari. Next year, hindi to mangyayari sa buhay ko, so I don't want any regrets. So, grabe din yung journey mo sa Miss International Queen Philippines 2025. And, pag Miss International Queen Philippines 2026 na, anong mga plans ng organizations and you as a reigning queen? Ayan, marami kaming plano and then I'm very dedicated working with the organization ngayon. So, sobrang saya kasi ipapasok ko na yung corona, di ba? And you know exactly the feeling, yung parang last moment ng reign mo, parang mixed emotion na parang looking back, parang medyo emotional ka na gano'n. So, may mga ganong feeling. Pero, masaya ako kasi fulfilled. Ano? Ano yun? Ano ba yan? Pahoror. Ay, Ayan, Diyos ko, wait. kala ko may nasabi ba ako mali? Ayan, narinig na natin ang mahiwagang tunog, sis. Sorry naman kung nagulat kita. Grabe, kala ko may nasabi ko mali. Ayan, so this is the mirror. This is your last chance para ipaliwanag ang lahat. So, ready ka na ba, sis? Ready na. Kasi I have no choice. Kasi dito sa Mirror segment, malalaman natin ang mas malalim pa na pananaw na nag-iisang Ann Patricia Lorenzo. Nag-research ang aking team at lumipad sa iyong kaharian bilang ikaw ay isang reyna for today. At sasabihin mo lang kung ano ang masasabi mo or ikwento mo sa amin ng istorya or alaala sa lalabas dyan sa aking mirror on the wall. Joes. Anong kwento ng pagmamahala? Pagmamahala namin ni Renz, which is the name of my partner. Ongoing 13 years na kami this year. Ayan, 13 years sa October 5. And then, na-witness mo naman yan. Oo, since naman. parang 2019, 18, ganyan. Super supportive siya. Siya yung tipo ng tao na kaya kong mapaka ako. Without anything na parang kaya ko labas sa kanya yung hormonal imbalance ko, yung ganyan. But still, alam kong maiintindihan niya ako kasi ganun din ako sa kanya. And then, siya yung tao na even the darkest moment of my life, hindi niya ako iniwan. Ayun, hanggang to the point na parang no one believes in me. So, di ba sabi nila, if no one believes in you, parang at least sarili mo. Dumating sa point na kahit sarili ko, hindi na ako naniniwala sa akin. Pero siya. Siya ay naniwala sa akin. And your number 1 defender. Yes, he is. So, Renz, Natuto na rin siya. Correct. Gano'n, di ba? Next. Ayan, for our second photo or video, this is your last chance again to say something. The family. Wow. Beautiful family. Sa Thailand. After the preliminary, parang, because the national director of Miss International Queen, parang binigyan niya ako ng token of appreciation that time, parang to treat my family or yung supporters and also my glam team. Then kumain kami dyan, kasi yan yung first day nang lumipad yung family. Kasi, ayan, full glam, galing sa preliminary, kasi sabi nila, ang ganda daw ng performance ko. So, I'm so happy. Kasi di ba pag nasa competition kapag sa Thailand, dadating yung point na parang hihina yung loob mo because sobrang pagod, tapos di mo alam parang,
kailangan mo ng validation na parang maganda ba yung ginawa ko? Ganon. Kahit alam mo na parang okay, binonggahan ko naman, pero parang you need someone na sasabihin sa'yo ang galing ng ginawa mo. So that's my family. Ayan, for our last photo or video, Mirror Mirror on the Wall, this is your Lars chance. Oh. My younger self. Actually, yung picture na yan, very sentimental yan sa akin. Parang every time na nakikita ko yan, nagiging emotional ako. Most special yung journey ko sa Miss International Queen. Tapos ang kanta ko dyan, Multo. Kasi yan para yung sa kanya time, yun, di ba? oo, yan yung time na parang nag-start ako maging independent. Like ko yung binabalikan. And then parang looking back, parang yung batang ako, laging may nai-imagine na isang babae na mahaba buhok, naglalakad. Hindi ko alam nung bata pala ako, goosebumps. Na ako pala yon, yung parang yung ako pala ngayon yung ano. So talagang dedicated sa kanya yan. So if there is one regret lang na hindi ko nagawa ng Miss International Queen ko is hindi ko nasagot yung final answer sa top 3. Which is I will dedicate Hindi ka nabigyan to ng chance, no? to that child kasi para sa kanya yun. Pero okay lang, I'm sure na kapag nagkita kami, magiging masaya siya. She is very proud. Yeah. I'm sure she's very, very proud. Oh. So, yung batang si Ann Patricia, which is si Ernest, iyan. Love it. Kilala ko, di ba? Kung meron kang message na lang sa kanya, Lars message mo na sa kanya, at Lars chance mo na makikita yung old photo na yan, ano yan? Lars message ko sa kanya is, tatag ka, maging matapang ka kasi marami kang obstacle at challenges na haharapin. Tapos ang weapon lang na kailangan mo doon is yung maging matatag ka, maging fearless ka. Kasi mahirap. Maraming pagdadaanan na sobrang bigat pero kailangan mo laging bumangon. And never stop trying. Kasi may mga bagay na hindi mo makukuha ng isang beses lang. Laging maraming retake until the time na makuha. Ano ba yan? Another. Meron na naman! Another. Ayan, so for our third segment, tatawagin natin tong Wish ko, Lars. Hiling mo, hiling nating lahat. So wag ka sana mabibigla, sis. Dahil dito sa Wish ko, Lars, hindi tayo ang bida, hindi tayo ang lead role, kundi tayo ang Lars woman standing na mag-grant ng someone's wish. So ready ka na ba? Yes. Na may manghihiling sa'yo? Yes. Hi Lars, simple lang naman yung wish ko para kay Ann. Alam ko naman na na-witness mo yung relationship namin Fresh. even before. So, syempre, sino ba naman ang hindi mag-wish ng forever? Yan lang, thank you. Oh, forever. So forever ang winish niya. So, kaya mo bang i-grant ang wish ni Renz Forever. ng iyong partner on your road to forever? Pressure ba kailangan? Kailangan ba forever? Siguro sa buhay natin, lahat naman tayo parang we're assuming, we're hoping for forever, di ba, ganyan. Pero siguro, mag-grant in a way na hindi, kasi ako I still believe that, parang nothing lasts forever. Pero yung isang bagay na is laging magiging masaya, laging magiging meaningful, at saka never ending in love. Ayun. So, forever pa Forever rin. pa din, sige, in a sense na sige, forever love. Correct. And since a 13th year anniversary nyo na, anong message mo sa kanya? 13th year anniversary, nakita ko naman yung pag-grow niya as a man, as an individual, kasi we're starting very, very young na parang kilig-kiligan, ganyan, hanggang pumasok sa sobrang serious na relationship. Ang daming challenges, hindi naman perfect yung relationship. Ako hindi ako perfect. Siya din may mga nakapag-commit ng mistakes, pero laging namin pinipili na mahalin, tsaka respetuhin yung isa't isa. If there is one wish ko lang sa relationship namin is magstay, tsaka wag mawala yung spark. Kasi friend kami, parang as a friend, as a boyfriend, as a barkada and everything, wag mawala yun. Pati yung spark ng pagmamahala namin, wag mawala yun. And then, laging makaisip ng mga bagay na mag-grow together. Yes, yun naman ang mahalaga sa isang relasyon, yung nag-grow kayo together. Kasi that's that's the goal, 'di ba, of a relationship. And grabe, 13 years, hindi biro yun. Sobrang tagal, sobrang daming sacrifices, and sobrang daming pinagdaanan. But still going strong, grabe. At ang mga balat ninyo, ha? Anong sekreto?
Sikreto, ngayon, siguro mas nakakatulog. Nakakatulog na. 8 hours, ganyan. Ayan, so since sa pag-usapan niya natin yung MIQPH 2026, syempre ikaw kilala namin, ako, I've witnessed as someone na naging friend mo or friend mo pa rin hanggang Oo ngayon. naman. How palabaan you are as a queen. Palabaan in a sense na parang kailangan ko ilaban yung corona para to prove that I am still, during my reign, parang I am worthy of my crown. Na lumalaban ako na parang doing my job, na maging inspiration, and then working with the organization. Kasi yun yung kailangan nila eh. They need someone who's willing to work with them. Kasi after the crown, after your competition internationally, you still have a job na kailangan ma-fulfill mo up to the end of your reign. So palaban ako in a sense na palaban ako sa challenge ng mga trabahong kailangan ko. So what's your message to your next queen? Napapasahan mo ng corona kasi for sure yan. To my successor. Oo. Diba? For sure yan, maraming mga say yan. After din, hindi man nawawala, di ba? So, anong masasabi mo sa kanya? Anong advice mo? Advice ko sa kanya, kasi sabi ko nga nung sashing ceremony, that this crown, not me, but the crown of the MIQ Philippines, looking not for the most beautiful, most followed, or yung parang pinakamagaling, but that crown is looking for the most hardworking. And you know that, Lars. I know that you're one of the most hardworking MIQ Philippines queen, and kailangan ng org yun. We need to help them, to work with them, and then be an inspiration. Ipakita mo kung bakit ka worthy, bakit ka nanalo, at ipakita mo yon na you're the best representation of the Trans Pinay. Not only during your reign, but even after your reign. And also, meron lang din pala akong, again, one question. So, kasi di ba parang way back before pandemic, talagang lagari tayong as contesera, di ba? As in from Batangas to Pangasinan to whatever. Ang saya-saya ng mga pageant noon. Di ba? Ang saya lang, whether you win or you lose, it's okay. Ngayon, anong difference ng pageant ngayon? Sa nakikita mo lang ha, compared dun sa mga ginagawa nating pageants before. Kasi generation by generation nag-iiba, di ba? Parang naabutan natin. Ako masasabi ko, sorry for the yung ngayon na generation, for the new generation. Pero feeling ko, before pandemic, naabutan natin yung golden days, golden years ng trans pageantry, in a sense na less toxic siguro sa social media. Pero ngayon, okay din yun kasi napopromote yung mga queens. Maraming sikat ngayon ng mga trans contesera dahil na-feature sila sa different pages, pageant pages. But during our time, mas genuine saya kasi hindi pag ganun, may social media niya, and you're very famous sa social media at that time. Pero feeling ko yun yung mas genuine. Genuine in a sense na naggagalgalan, even after the pageant, backstage may mga awayan, pero genuine yung relationship ng mga queens. Walang masyadong paandar. Hindi ko sinasabi paandaran ngayon Pero kasi ngayon niya, like ako, di ba, after my MIQPH reign, sabi ko sa sarili ko, hala ko hindi na ako magpa-pageant. So I tried, I joined Queen Philippines, I joined Mandirigma, and the last time, Miss Ilocandia. So parang sabi ko, iba na. Iba na, no? Iba na, like, iba, in a sense na, parang kasi before, you get to use like, parang chikahan talaga kayo, ganyan, as in talagang may sisterhood. Pero ngayon iba, like, Parang lahat ngayon palaman, parang very competitive sila in a sense na parang pag iba sila talaga, may alter ego sila kapag nasa competition na sila na parang hindi mo pwedeng gambalain yun. So may ganun, parang hinahanap ko pa rin na kahit nasa competition, parang may camaraderie, may sisterhood. So yung pagiging ikaw pa rin genuine, that even after the competition, you're still okay with that. So one word na masasabi mo sa mga kontesera ngayon, one advice. One advice is authenticity. Self-authenticity is very, very important kasi dadating yung time mo, magiging tayo yung has-been, yung mga parang may bagong, may Our time is up. Oo. At least may legacy, gano'n. Tayo yung magiging has-been, pero yung advice ko dun sa mga bagong generation at dadating pa is to always value their self-authenticity. Maging authentic sila by being them, kasi yun yung mamahalin ng tao sa kanila eh. Maganda naman lahat sa stage eh, pero even after the glitz and the glamour, so I want them to see their worth and who they are, kasi yun yung mahalaga. Thank you so much for that, Miss Ann Patricia Lorenzo. Ayan, narinig nyo ha? So what an episode, grabe. Natapos na tayo. And of course, maraming salamat, Thank you. Sis Ann Patricia Lorenzo, my ate. Thank you din, so Lars. much. Congratulations. Thank you so much. And I hope na mas magtuloy-tuloy pa ang success mo sa life, maging happy ka pa in general, more blessings to come, and
Syempre, natapos na naman tayo sa isang episode ng Daldalan. Mas nakilala natin ang mga sumasalamin sa buhay ng isang Ann Patricia Lorenzo. At meron tayong isang wish na tutuparin ni Ann para sa kanyang life partner. And you know, sabi ko nga, itong pilot episode ko, ate, very, very sentimental siya sa akin kasi what we've been through before, sabi ko nga, ano yun nakaukit siya sa buhay ko, sa puso ko. Yes. And I just realized one thing, na parang some souls are meant to meet and stay connected no matter the time, the distance, and the circumstances. So thank you so much. Thank you. Sorry and Thank I you. love you. Sorry din. Alam ko nakipag-usap na rin tayo before, pero iba to. Dumating sa time na parang hindi ko akalain na makakapag-usap pa tayo ng ganito. Thank you you so din. much. Yes. Ayan, so emotional. But kanina pa ako hindi maalis yung tingin ko dun sa upuan mo kasi parang I love the color, very Yeah. you, very orange. Very orange. So, pwede ko ba yan ma-experience? Gusto mo upo Oo. dito? Parang Oo iba eh. Parang ano yung ganon, parang di ba, parang yung pag yung kokoronahan ka, di ba may parang... Sa bagay, oo. Kasi ito, alam mo, orange chair, this symbolizes optimism, enthusiasm, youthful connections, Wow. and Forever young. happiness. So, gusto mo i-absorb na lang, Yes. palit tayo. Thank you. Ayan. Yan. So, ayan, na-absorb ko siya. Na-absorb mo na, Ramdaman ko. sis. So, ang ating reigning queen of Miss International Queen Philippines, Ann Patricia Lorenzo. Grabe, sobrang Thank you, ganda, thank you. sobrang Ikaw fresh. din. Forever gorgeous. Ayan. So, ikaw naman, before we end our segment, meron ka ba mga gustong i-promote, pasalamatan? Ayan, syempre, first, my socials, Facebook, Ann Patricia Lorenzo Diaz, Instagram, Ann Patricia _Lorenzo, and of course, my TikTok, and meron tayong Yellow Basket dyan. Follow nyo ako, Ann Patricia _Lorenzo, and also, Miss International Queen Philippines. Thank you so much for a wonderful year working with you. Sobrang naging fruitful ng reign ko. Thank you so much sa lahat ng maunang Miss International Queen Philippines. And abangan nyo kung sino yung susunod na reign na napapasahan ko po ng Corona. Ang ika-5 sa amin kasi we have Fuchsia, Lars, Sofia, me, and also yung ika-5 queen na magiging reyna ng MIQ Philippines. And yes, once again, walang hanggang pasasalamat, walang Thank end. you, Sobrang thank you, thankful Lars. ko kasi nag-yes ka. Oo naman. Alam niyo ba, sobrang grabe yung hectic ng schedule niya ngayon, lalo pa palapit na yung Miss International Queen Philippines 2026. So thank you so much, Ay, ate. grabe. Thank you din, Lars, and congratulations and good luck. Yes. Alam ko mahaba pa to at mas marami kang mga taong may interview and mas makukuha na mo ng insights and inspiration. Thank you so much. And of course, syempre with Lars, we would like to give thanks to our sponsors. Special thanks to Star Image Studios for the set and everything. Star Image Artist Management. Filmark Philippines for all my LED wall TV. Ayan, nakita nyo naman, ang gagandaan lalaki. Dollar Store PH for my wardrobe, the dress I'm wearing right now. House Signs for studio collaterals. And of course, thank you so much to the team behind Abigail Galvez, hair and makeup artistry. Glam by Root and Hair by Alia. Makeup by Patrick Azul and hair by Queen Ning Ning. The Queen Pound for my nail extensions. Sir Vince, Sir David, Miss Amanda, Sorter D, Sir Josh, thank you so much. And of course, thank you, Lord Jesus, for this wonderful life with Lars. Magkita-kita po ulit tayo next episode. Dito lang yan with Lars. Walang imposible kung ito ang iyong nais. Wish ka lang